Meron matinding babala ang Iran, lalong-lalo na ang IRGC sa Amerika, na kung sakasakaling aatakihin sila muli ng Amerika, mas lalawak pa daw ang digmaan, lagpas pa dito sa gitnang silangan o sa Middle East. Pag-usapan natin itong balitang to, mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Mula rito sa UNTV News and Rescue, mga tol, sabi rito, transregional war posible kung muling aatakihin ang Iran. Ibig sabihin, mas lalawak pa, lagpas pa, mga kapatid, dito sa rehiyong ito ng Middle East o dito sa Gulf region, mga tol. Panoorin natin itong balita. Muling umiinit ang tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos matapos magbabala ni US President Donald Trump na posible umanong muli nilang atakihin ng Iran kung hindi ito papayag sa isang peace deal. Ayon kay Mohammad Bagher Ghalibaf, Chief Negotiator at Parliament Speaker ng Iran, hindi pa rin umano isinasantabi ng Washington ang mga operasyong militar nito laban sa kanilang bansa sa kabila ng mga diplomatikong pag-uusap. Patigasan talaga sila dyan. Pareho silang merong iginigiit, pareho silang merong isinusulong. Amerika nagmamatigas, Iran nagmamatigas, pero naiintindihan natin ang buong panig. Pareho silang merong ego. Ngayon, ang nagdurusa dyan, mga tol, yung mga bansa na ayaw naman doon sa nangyayari dyan. Sa tingin ninyo, mga tol, sino ang dapat umatras? Amerika, bumalik na sila doon sa bansa nila, sa pinagmulan nila para magkaroon ng kapayapaan dito, o Iran, isuko na nila kung anong hinihingi ng Amerika para magkaroon na ng kapayapaan dito? Kasi parehong yun din ang pagmumulan kapayapaan. Yun nga lang, pareho kasi silang walang tiwala sa isa't isa. And hindi rin naman natin sila masisisi kung bakit wala silang tiwala sa isa't isa. Walang tiwala ang Amerika, mga tol, dito sa Iran na pwede silang magmay-ari ng nuclear dahil nga natatakot ang Amerika na posibleng gamitin ito ng Iran. No? Seryosong Iran na gagamitin yan. Pero sinasabi ng Iran, di namin kailangan ng nuclear weapon. At wala rin silang tiwala dito sa Amerika na tapat doon sa mga pakikipag-usap sa kanila. Kumbaga parang pag nakuha naman ninyo kung ano yung hinihiling ninyo, wala naman din kaming kasiguraduhan na hindi nyo na kami aatakihin. Kaya nga, di ba, humihingi din ng Iran ng guarantee na hindi na sila aatakihin kahit kailan. Ano sa tingin ninyo? Comment kayo sa ibaba. Ipinapakita rin umano ng mga hayagan at palihim na pagkilos ng kanilang mga kalaban na patuloy pa rin naghahanda ang Estados Unidos para sa posibleng panibagong digmaan sa gitnang silangan. Giit pa nito, umaasa pa rin ang Amerika na mapipilit nila ang Iran na sumuko at tumugon sa mga labis na kahilingan ng Washington sa pamamagitan ng economic pressure at military threats. Kaso hindi natin alam kung nasa vocabulary ba ng Iran ang salitang pagsuko. Kasi di ba ang nakikita natin sa kanila, kumbaga sa isang hindi papahuli ng buhay. Ibig sabihin, kung mamamatay basta hindi susuko. Parang ganoon, mga tol, no? Ano lang yun, kasabihan lang yun, kasabihan lang yun. Binalaan din ni Ghalibaf ang mga Iranian na dapat maging handa ang bansa sa posibleng panibagong komprontasyon dahil isa umano ito sa pinakamahalagang laban para sa kinabukasan ng Iran. Samantala, naglabas Kumbaga dito sa awit natin ang mamatay ng dahil sa'yo. Parang ganun. di na matinding babala ang Iranian Revolutionary Guards. Ayon sa kanila, kung mauulit pa ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel, lalawak ang digmaan lampas sa gitnang silangan. Sabi the security of our people is our red line. If you initiate war against us this time, our response will be a transregional war. Your positions are within our range anywhere on earth. Sabing ganun. Kahit saan sa daigdig. Abot daw nila. Giit pa ng IRGC, hindi pa nila ginagamit ang buong lakas ng Islamic Revolution sa kabila ng mga nakaraang pag-atake laban sa kanila. Hindi pa daw nila inilalabas. Kumbaga kay Taguro, hindi pa umaabot dun sa 100% ng lakas.
No, yun ang sinasabi rito. Matatandaang nagkaroon ng ceasefire noong April 8 matapos ang matinding opensiba sa gitnang silangan. Pero sa halip na tuluyang humupa ang tensyon, napalitan ito ng matitinding babala at palitan ng pahayag mula sa magkabilang panig. Okay lang kung palitan lang ng pahayag eh. Manawa sila magpalitan ng pahayag basta hindi nagbobombahan eh, no? Samantala, sa kabila ng mga nakalipas na deadline at ultimatum na ibinibigay ni US President Donald Trump para makipagkasundo ang Iran, sinabi nito na hindi siya nagmamadali na makabuo ng kasunduan. I'm in no hurry. Ideally, I'd like to see few people killed as opposed to a lot. We could do it either way, but I'd like to see few people. Patuloy pa rin iginigiit ng Estados Unidos na hindi nito papayagan ng Iran na magkaroon ng nuclear weapons habang nananatiling sentro ng negosasyon ang nuclear program ng Tehran. Yun na nga eh, di ba? Yun yung sinasabi ni Trump, hindi nila papayagan magkaroon ng nuclear weapon ng Iran. Kasi nga, isa yan mga tol sa ikinatatakot din ng Amerika na kapag ka ang Iran nagkaroon ng ganitong uri ng sandata, diba? Hindi na nila talaga pwedeng makontrol, no? Kung ano man yung gusto nilang kontrolin. Sabi nga gano'n ni Mark Rubio, kung sakasakali daw ang Iran merong nuclear weapon at bigla na lang nagdesisyon ng Iran na kontrolin ng Strait of Hormuz, taasan yung presyo, magtataas ang presyo ng langis. Wala daw silang magagawa doon dahil may nuclear weapon ng Iran. Kumbaga, hindi na nila kaya pang pigilan dahil may ganun nga ang Iran. Kaya sa umpisa pa lang, hindi nila pinapayagan talaga o hindi nila papayagan na magkaroon ng ganitong uri ng sandata ang Iran. At gusto ngang gawin ni Trump is kuhanin sa Iran yung kanilang enriched uranium. Pero sabi ni Trump, hindi naman daw nila kailangan yon. Wala naman daw silang gagawin doon, sisirain lang daw nila yon. Yun ang sabi mga tol ha. Ngayon, ang tanong, may tiwala ka ba isa sa kanila? Kung sino sa kanila ang dapat pagkatiwalaan, pwede kang magbigay ng komentaryo sa ibaba. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang diplomatikong pag-uusap sa pagitan ng dalawang bansa. Kaso hindi ko alam mga tol kung may mangyayari pa ba sa pag-uusap na yan eh. No? Sana meron, pero kung walang mangyayari, mukhang ganun nga talaga hahantong kasi walang gustong sumuko sa kanilang pareho, no? Kasi walang gustong sumuko sa kanila pareho. Pareho silang merong iginigiit at pareho silang gustong pasukuin ng isa't isa. Pero sino ang matitirang matigas? Sino sa tingin ninyo mga tol? Pwede kayo magbigay ng komentaryo sa ibaba. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.